Ang mahiwagang mga mata. Isang kwento ng pag-ibig, misteryo, at kapangyarihan. Sa likod ng mahiwagang mga mata ay nakatago ang isang lihim na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 2771 hanggang Kabanata 2780. Kabanata 2771. Dalaga, sa tingin ko ang estilo ng espada na ginamit mo kanina ay nagmula sa pamilyang Lee ng Panginoon ng Espada ng Wuji Prefecture. Galing ka ba sa pamilyang Lee ng Panginoon ng Espada? Mula sa Gintong Leon, tiningnan ng binatang nakaputing kasuotan si Liro Olan at tinanong sila. Nang marinig ito, bahagyang tumango si Liro Olan na nakapag-ayos na ng kanyang sugat, at sinabi, talagang kahanga-hanga ang mata ng Ginoo. Ang maliit na babaeng ito ay si Liro Olan, at ang aming ninuno ay si Li Chenkong, ang Panginoon ng Espada. Liro Olan, kaya ikaw pala si Liro Olan, isa sa 3 pinakamagagandang babae ng estado ng Wuji. Bahagyang nagulat ang binatang nakadamit ng asul na berde, at pagkatapos ay ngumiti siya sa binatang nakaputi, kapatid Tiyanan, baka ito ang unang pagkakataon mong bumalik sa estado ng Wuji kaya hindi mo pa alam ang tungkol sa 3 kagandahan ng ating Wuji, si Roola ng pamilyang Li, si Shuwanger ng pamilyang Bai, at si Xingyu ng pamilyang Zhao, kilala bilang 3 kagandahan ng ating Wuji. Ah, ganoon pala. Bahagyang ngumiti si Ye Tiyanan. Ginoo, sobra naman po ang inyong papuri. Isa lamang itong walang kabuluhang katawa-tawa ng pinag-uusapan ng mga taong walang magawa, mahinahong tugon ni Liro Olan. Hehe, ang dalaga ay walang kapantay sa kagandahan, isa sa 3 kagandahan ng estado ng Wuji, at talagang karapat-dapat sa tawag na iyon. Tumawa si Ye Tiyanan. Siya nga pala, ako si Ye Tiyanan, mula sa pamilyang Ye, ang pamilyang mandirigma ng Wuji State. Ano, si Ye Tiyanan, ang hari ng labanan. Siya ba ang sinasabing 14 na taong gulang pa lamang ay naging isa ng kataas-taasan? Nagulat si Li Xiaocheng at hindi makapaniwala habang tinatitigan si Ye Tiyanan. Sa Wuji State, halos walang taong hindi nakakaalam ng pangalang Ye Tiyanan, ngunit matapos siyang sumikat sa murang edad, siya ay biglang naglaho mula sa Wuji. Kung walang pangalawang Ye Tiyanan sa Wuji Prefecture, malamang ako nga iyon, bahagyang ngumiti si Ye Tiyanan, dahilan upang lalong mabigla sina Liro Olan at ang iba pa. Ang pamilyang Ye ay isang napakalakas na pamilya, higit na makapangyarihan kaysa sa pamilyang Li ng Panginoon ng Espada. Sabi ni Li Xiaocheng, ibig sabihin pala ay si Kuya Tiyanan ka. Ang pamilyang Ye, ang hari ng labanan, ay tunay na sagana sa mga talento. Bukod sa iyo, may 2 pang higanti ng pamilyang Ye, sina Chanho at Changqi, na lubos na nagniningning sa ating Wuji. Totoo nga, ang 3 Panginoon ng pamilyang Ye ay mga natatanging tao, papuri ni Liro Olan na walang pag-aalinlangan. Siya nga pala, kuya, ano po ang apelyido ninyo? Saan po kayo nagmula? Tanong ng dalagang si Xiaoya kay Yehan, na tahimik lamang sa gilid. Tinitigan din siya ng iba, ngunit bilang isang Tribulation Supreme, hindi nila siya gaanong binigyan ng pansin. Ang apelyido ko ay Han, galing ako sa Zuaozhou, ngumiti si Yehan sa dalaga nang hindi nagpapaliwanag pa. Hindi gaanong pinansin ni Liro Olan at ng iba si Yehan. Sa katunayan, magkaiba ang kanilang antas at wala rin silang gaanong mapag-uusapan. Tanging si Xiaoya lang ang tila masiglang nakikipag-usap sa kanya. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Ye Tiyanan, naging masigla si Li Xiaocheng sa kanya, at tuwing maaari ay isinasama si Liro Olan sa usapan upang mas marami silang mapag-usapan ni Ye Tiyanan. Sa kanilang pag-uusap nalaman din ni Yehan ang pangalan ng binatang nakadamit ng asul na berde, si Qin Ming, isang kilalang henyo sa Wuji State, at ang pamilyang Qin ay may malalim na kaugnayan sa pamilyang Ye, ang hari ng labanan. Sabi nga, Kuya Tiyanan, ilang taon na ang nakalipas mula nang sumikat ka at yumanig sa buong Wuji State. Pinuri ka ng matatandang henerasyon bilang magiging banal na hari bago pa mag-4 na po. Ngayon, tila totoo ang kanilang propesya. Sa iyong pagbabalik, tila walang sino man sa mga kabataang henerasyon ng Wuji ang makakatunggali sa iyo. Sabi ni Li Xiaocheng. Tumawa si Ye Tiyanan at sinabing, sobra ka naman, kapatid Xiaocheng. Narinig kong ang batang mula sa pamilyang Lin ay nakarating na sa antas ng kalahating banal, at hindi pa natalo ng isang banal na hari. Sa pagbabalik ko ngayon, nais kong makaharap siya. Lin. Nang marinig nila iyon, tumigil sandali maging si Liro Olan. Ang batang iyon mula sa pamilyang Lin ay minsang tinaguri ang walang hanggang kambal na halimaw, kasama ni Ye Tiyanan, kapwa pinupuri bilang may kakayahang maging banal na hari bago mag-4 na po. Hehe. Ngunit sa pagbabalik ko sa Wuji State ngayon, may isa pa akong layunin.
Narinig kong noong nawasak ang Burning Heaven Palace, may naiwan itong isang lihim na lugar. Kamakailan lang, natuklasan na raw ito, ngunit dahil sa mga mekanismong iniwan ng Burning Heaven Palace, mahirap itong mapasok. Naitanong ko lang, kapatid Xiaocheng, kung narinig mo na ito. Tumawa si Ye Tianan. Sagot ni Li Xiaocheng, kumalat na ang balitang iyan sa buong Wuji. Sa totoo lang, kapatid Tianan, kaming tatlo ay nagsasanay sa Qingzhou noon nang ipatawag kami ng aming pamilya nang marinig ang balita. Narinig ko ring ilang araw na lang ay magtitipon ang mga monghe ng Wuji upang pasukin ang lihim na lugar at kunin ang mga kayamanang iniwan ng Burning Heaven Palace. Kung ganoon, pareho tayo ng pakay, ngumiti si Ye Tianan. At narinig ko rin na may ilang makapangyarihang nilalang mula sa Luzhou na nagnanais ding mapasakamay ang lihim na lugar. Maging ang mga henyo ng Luzhou ay nagsisimula ng dumating. Pati mga henyo mula sa Luzhou. Napakunot noo sina Li Xiaocheng at Li Ruolan. Sabi ni Qinming, sa mga nagdaang taon, maraming malalakas na nilalang ang lumitaw sa iba't ibang estado. Ang mga kabataan sa bawat rehiyon ay tila nag-uunahan sa lakas. Bagamat dumating sila para sa lihim na lugar ng Burning Heaven Pavilion, marahil nais din nilang sukatin ang galing ng ating mga henyo sa Wuji. Tumango si Li Xiaocheng, tama si kapatid Qinming. Kamakailan, nagsanay kaming tatlo sa Qingzhou, malapit sa Zuouzhou, at narinig naming may isang nakakatakot na tao na lumitaw doon. Sa kanyang lakas, napayuko niya ang dalawang dakilang pamilya. Pero sabi nila, hindi raw siya taga Zuouzhou, bagkus may mga makapangyarihang taga-suporta siya, marahil mula sa sinaunang pamilya o sinaunang sekta. Narinig ko rin ang tungkol sa taong iyon. Ang pangalan daw niya ay Hanye. Bigla siyang sumikat, at ang lakas niya ay nakakatakot, bilang isang Nine Tribulation Supreme, kaya niyang patayin ang isang banal na hari. Isang napakabihirang tao. Nais ko talagang masaksihan ang kanyang galing, kumikislap ang mga mata ni Ye Tianan. Ang ganitong uri ng tao ay maaaring isang henyo mula sa mga dakilang lugar na nagpunta rito upang magsanay. Ayon sa sabi-sabi, tinagurian na siyang walang talo sa ilalim ng banal na hari, at sinasabing katumbas ng unang emperador. Sabi ni Li Ruolan na may paghanga. Sa narinig, napakamot ng ilong si Yehan. Hindi niya inaasahang kumalat na ang kanyang pangalan sa Zuouzhou hanggang sa mga kalapit na estado. Kapatid Han, hindi ba ikaw ay mula sa Zuouzhou? Gaano mo kakilala ang taong si Hanye? Biglang tanong ni Xiaoya kay Yehan. Kabanata 2772. Nang marinig ito, maging sina Ye Tianan at ang iba pa ay napatingin kay Yehan. Naalala nilang sinabi ni Yehan kanina na siya ay galing sa Zuouzhou. Masasabi kong medyo kilala ko siya, sagot ni Yehan habang kumikibit balikat. Talaga? Ibig sabihin kilalang kilala mo si Kuya Han? Tanong ni Xiaoya na may paghanga sa mga mata. Malalim ang aming ugnayan. Nakangiting sagot ni Yehan, dahilan upang lalo pang mamangha si Xiaoya. Hehe, ikaw talagang batang babae, naniniwala ka agad sa sinasabi ng iba. Sa isang katanji tanging nilalang tulad ni Hanye, paano naman siya basta makikipagkaibigan sa kahit sino? Kapatid Han, hindi ba't ganon? Sabi ni Li Xiaocheng habang may halong pang-aasar sa tono. Maging sina Ye Tianan, Li Ruolan, at Qinming ay hindi rin naniwala sa sinabi ni Yehan. Kung hindi nila alam na galing din si Yehan sa Zuouzhou, hindi na sana nila ito tinanong. Hindi pinansin ni Yehan ang mga hindi naniniwala at hindi na siya nagpakahirap magpaliwanag, ngunit si Xiaoya ay tila lubos na naniwala at kinulit pa siya upang ikwento ang kasaysayan ni Hanye. Dahil dito, napilitan si Yehan na magkwento tungkol sa Zuouzhou, at nakinig naman ang dalaga ng buong sigla, tinuring si Hanye bilang kanyang idolo sa buhay. Kapatid Han, kilala mo pa ang isang taong katulad ni Hanye, ang galing mo talaga. Sabi ni Xiaoya na kumikislap ang mga mata sa paghanga. Habang nakikinig din sina Ye Tianan, Li Ruolan, at ang iba, hindi nila pinapansin ng lubusan ang mga sinasabi ni Yehan. Sa kanilang isip, paano naman magkakaroon ng kaugnayan ang isang tulad niya sa isang pambihirang nilalang na tulad ni Hanye. Nagpatuloy silang maglakad, at di nagtagal ay nalampasan nila ang Momai Mountain, ang lugar kung saan naninirahan ang nakakatakot na banal na emperador. Wala silang nakasalubong na mga halimaw sa daan, at tila malapit na silang makarating sa estado ng Wuji. Sa harap nila ay unti-unting lumitaw ang malawak na balangkas ng isang napakalaking lungsod. Estado ng Wuji, narito na tayo. Sabi ni Li Xiaocheng habang nakasakay sila sa gintong Diyos Leon at nakatingin sa lungsod mula sa malayo. Sabi ni Li Xiaocheng, kapatid Tianan, maraming salamat sa pag-aalaga sa amin sa buong biyahe. Bilang pasasalamat, nais kong ako ang mag-aya. Sana'y pagbigyan mo ako. Walang problema, nakakapagod din ang biyahe, ngumiti si Ye Tianan at tumango. Kapatid Han, sasama ka rin ba sa amin? Tanong ni Xiaoya habang nakatingin kay Yehan.
Xiaoya? Narating na ni kapatid Han ang kanyang patutunguhan, hindi na niya kailangan ng ating kasamahan, sabi ni Li Xiaocheng na nakakunot ang noo. Inanyayahan niya si Ye Tianan, ngunit ayaw na niyang isama si Ye Han. Bagaman hinahangaan ko ang iyong tapang na tumayo sa Momay Mountain, magkaiba ang ating mundo. Huwag mo nang kulitin si Xiaoya, hindi kayo bagay. Ang mga salitang ito ay ipinadala direkta sa isip ni Ye Han sa pamamagitan ng soul transmission mula kay Li Ruolan mismo. Sa narinig, nanatiling kalmado si Ye Han at ngumiti. Dalaga, narating ko na ang aking destinasyon, at panahon na para magpaalam. Magkita na lang tayo kung itatakda ng tadhana. Paalam. Tumalon si Ye Han mula sa gintong Diyos Leon at mabilis na nawala sa paningin ni Ye Tianan at ng iba pa. Tunay nga, hindi sila kabilang sa iisang mundo. Pagkatapos maghiwalay kina Ye Tianan at sa iba, naglakad si Ye Han mag-isa papasok sa lungsod. Ang estado ng Wuji ay daanan patungo sa banal na estado. Sa simula, hindi balak ni Ye Han na magtagal doon, ngunit matapos niyang marinig ang tungkol sa lihim na lugar ng Burning Heaven Temple, nagpasya siyang manatili sandali upang siyasatin ito. Mula sa pag-uusap ni Ye Tianan at ng iba, nalaman ni Ye Han na noong kasikatan ng Burning Heaven Palace, ito ang pinakamakapangyarihang puwersa sa buong Wuji State, maging ang kalapit na Qingzhou at Qilin State ay napailalim sa impluensya nito. Noong panahon ng kasikatan ng Burning Temple, may mga banal na gulong na emperador ang nakatira roon. Bagaman tuluyan itong nawasak, tiyak na napakayaman ng yaman ng pamilyang iyon, at malamang na nakatago sa lihim na lugar ang maraming kayamanan at sekreto ng palasyo. Ano kaya ang dahilan kung bakit maraming monghe ng Wuji State ang gustong pasukin ang lihim na lugar na iyon ngunit hindi makapasok? Sa isang restoran, napakunot ang noo ni Ye Han habang pinakikinggan ang usapan ng mga monghe sa paligid. Sa kasalukuyan, maraming monghe sa Wuji State ang bumubuo ng mga puwersa upang pasukin ang lihim na lugar ng Burning Heaven Palace. Maging ang mga malalaking pamilya ng Wuji ay nagpadala na rin ng kani-kanilang hukbo upang magkaisa sa paglusob sa mga susunod na araw. Ewan ko kung ilan na ang mga nagtitipon ngayon sa abandonadong kabundukan, pero gustong-gusto nilang mapasok ang lihim na lugar ng Burning Heaven Temple. Napakahirap noon. May harang na pumipigil sa lahat. Karapat-dapat talagang hanggan ang Burning Heaven Temple, kahit nawasak na ito, mahirap pa ring mapasakamay ng mga ordinaryong tao ang kanilang mga kayamanan. Sa ngayon, ang 6 na dakilang pamilya, 3 bulwagan, at isang sekta ay naghahanda na. Lahat ay magtutulungan upang salakayin ang lihim na lugar ng Burning Heaven Temple. Balita kong malapit na nila itong simulan. Sa kanilang lakas, hindi raw mahirap makabutas sa harang. Kapag nabuksan na ito, makakasunod tayo at makakapasok din sa loob. Narinig ko rin yan, pero kailangan nating maging ganap na handa. Pagkapasok natin sa lihim na lugar ng Burning Heaven Temple, magiging napaka-brutal ng labanan. Pagkarinig nito, umalis na si Ye Han sa restoran. Nais na niyang pumunta sa abandonadong kabundukan upang siya mismo ang makakita, at baka sakaling may makuha siyang kapakipakinabang. Sa huli, tumulak si Ye Han papunta sa abandonadong kabundukan, na halos isang araw lamang ang layo mula roon. Kinabukasan, nang dumating si Ye Han sa abandonadong kabundukan, doon niya tuluyang naunawaan kung bakit tinawag itong abandonadong kabundukan. Kabanata 2773. Paglingon ni Ye Han sa paligid, nakita niyang tuyot at tigang ang lahat ng nasa paningin niya, walang kahit isang halaman, pati ang mga bato sa lupa ay tila kulubot at walang buhay. Ang mga bundok na nakahandusay sa lupa ay parang mga tigre na walang balahibo, kalbo at wasak. Hindi na nakapagtataka kung bakit tinawag itong abandoned mountain range. Wala man lang espiritual na enerhiya rito. Malamang, walang cultivador na gustong pumunta sa lugar na ito, lihim na naisip ni Ye Han, bago siya nagpatuloy papasok sa abandoned mountain range. Hindi nagtagal, napansin ni Ye Han ang mga bakas ng mga cultivador. Nagtigil sila sa paligid ng mga bundok, umaasang makatagpo ng anumang bagay sa tigang na lupain na ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad, at makalipas ang kalahating oras, mas lalo pang dumami ang mga cultivador na nakita niya, lalo na sa isang lambak na mga ilang daang metro ang lalim, kung saan nagtipon ang 10,000 cultivador. Bumaba si Ye Han sa bungad ng lambak at naglakad papasok. Ang lambak ay may ilang milya ang lapad at daan-daang metro ang lalim. Ngunit mula sa itaas, natatakpan ito ng makapal na ulap ng usok, hindi mo makikita ang loob nito. Bukod pa roon, may umaakyat na mainit na alon mula rito, na nagiging dahilan para maging labis na mainit ang paligid, para bang ang buong lambak ay isang pagan. Nang lumapit pa siya, napansin ni Ye Han na may nakakatakot na, puting apoy, sa lambak. Halos sakupin nito ang buong lugar, at ang kapangyarihan ng pagsunog na nagmumula rito ay napakalakas, pakiramdam mo'y anumang madikit dito ay agad maglalaho.
Napakadelikado ng apoy ng isip at diwa sa lugar na ito. Dati, may mga banal na hari na sinubukang pumasok pero labis silang napinsala. Pero kung gusto mong makapasok sa lihim na daigdig ng Burning Heaven Palace, kailangan mong dumaan dito. Napakahirap niyan. Sabi ng ilan, ang apoy ng isipan ng lupa ay nagmula talaga rito. Noon, natuklasan ito ng mga malalakas na tao mula sa Burning Heaven Temple kaya nila itinayo rito ang lihim na daigdig ng templo at ginamit ang kapangyarihan ng kalangitan upang gisingin ang apoy ng isipan ng lupa, kaya ito naging natural na hadlang ng buong lihim na daigdig. Makatuwiran ng haka-hakang iyon. Kung hindi, kahit mataas ang ranggo ng apoy na ito sa listahan ng Heaven and Earth 10,000 Fires, hindi ito tatagal ng ganito katagal, maliban na lang kung dito talaga ito nag-ugat. Pero hindi rin mahalaga iyon, dahil narinig kong ang 6 na dakilang pamilya, pati ang Santang at Yisong, ay naghahanda na ng kanilang lakas. Kapag dumating sila rito, siguradong mapapailalim nila ang apoy ng isipan ng lupa. Earthheart God Flame, iyon pala iyon. Nagulat si Yehan. Bilang isang alchemista, bagaman hindi na siya nakatuon ngayon sa alchemy, kabisado pa rin niya ang mga apoy ng langit at lupa. Ang apoy na kabilang sa nangungunang 500 sa Heaven and Earth 10,000 Fires list ay napakalakas, kaya't makatuwirang hindi ito kayang labanan ng mga cultivador. Gayunman, naisip ni Yehan, mas malakas kaya ito kaysa sa Suzaku Sacred Flame. Ngumiti siya, saka nagpatuloy sa paglalakad, papunta sa naglalagablab na apoy ng isipan ng lupa. Ang 10,000 cultivador sa paligid ay natatakot at nanatiling malayo rito. Hoy, baliw ba ang lalaking iyon? Paano niya nagagawang harapin ang apoy ng isipan ng lupa? Sigaw ng isa. Isang hamak na antas 9 Tribulation Supreme lang siya, pero may lakas loob siyang hamanin ang apoy ng lupa. Kapag nadikit siya roon, siguradong mawawala siya ng parang bula. Ang mga banal na hari nga ay takot sa apoy na iyon. Ilang araw lang ang nakalipas, muntik nang matuno ang isang hari ng banal na kaharian nang halos di siya makalayo sa apoy. Kung gusto niyang mamatay, hayaang mamatay siya. Mga ganid na langgam, gaano man kaganda ang kayamanan, paano mo ito maaangkin kung patay ka na? Isa-isang nagbitiw ng mga mapanuyang salita ang mga cultivador sa likod ni Yehan, ngunit hindi siya natinag. Nagpatuloy siya sa paglapit sa apoy ng isipan ng lupa. Ang bugzo ng init ay halos tunawin ang katawan niya. Boom! Biglang, itinapat ni Yehan ang kanyang kamay at lumitaw ang isang apoy na nag-aalab, mas mainit pa kaysa sa apoy ng isipan ng lupa. Hiss! Sa isang iglap parang nakatagpo ng mortal na kaaway ang apoy ng lupa. Kitang-kita ni Yehan na umurong ito, kumikislap-kislap ang liwanag na tila nag-aalangan. Ang apoy ng lupa, na ipinanganak mula sa kalangitan at kalupaan, ay may sariling kamalayan. Nang pakawalan ni Yehan ang Suzaku Sacred Flame, agad nitong naramdaman na mas mataas ang antas at mas nakakatakot ang apoy ni Yehan. Hehe, mukhang marunong ka namang umatras, nakangising sabi ni Yehan, habang patuloy na naglakad na tangen ang Suzaku Sacred Flame. Sa ilalim ng tingin ng 10,000 mata, tuluyang pumasok si Yehan sa naglalagablab na apoy ng lupa, at sa wakas, sa gitna ng kanilang pagkabigla, siya ay naglaho sa alab. Paano nangyari iyon? Biglang nag-ingay ang buong paligid, puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Imposible. Paano siyang nakaligtas? Iyon ay ang Earthheart Divine Flame, kabilang sa nangungunang 500 sa listahan ng mga banal na apoy. Kahit ang mga banal na hari ay takot dito. Hindi ka panipaniwala. Paano nagawa ng isang hamak na 9 Tribulation Supreme ang bagay na iyon? Ang mga banal na hari nga ay hindi makalusot sa apoy ng lupa at ilang araw na kaming naghihintay dito. Kabanata 2774. Posible bang may dala siyang pambihirang kayamanan? Hindi siya natatakot kahit kaunti, hindi, pumasok lang siya gamit ang kanyang katawan, hindi man lang gumamit ng anumang kayamanan o sandata. Malika, nakita kong may apoy sa kanyang palad kanina. Baka iyon ang dahilan kung bakit nakapasok siya sa gitna ng apoy ng lupa nang hindi nasasaktan. Ano man ang dahilan, ang lalaking iyon ay matagumpay na nakapasok sa lihim na daigdig ng Burning Heaven Palace. Yan ay magpapayanag sa buong Wuji State. Bago ito, wala pang sino mang nakapasok doon. Bilisan ninyo, iparating agad ang balita sa pamilya. Ngayon na nakapasok na siya sa lihim na daigdig ng Burning Heaven Palace, hindi na makapaghihintay ang mga monghe sa Wuji State. Kung mag-aantala pa tayo, baka hindi man lang tayo makainom ng mainit na tubig. Mabilis na kumalat ang balita mula sa paligid ng abandoned mountain range papalabas sa buong lupain ng Wuji State. Isa ang nagbalita sa 10, ang 10 sa daan-daang tao, at di nagtagal, yumanig ang buong Wuji State. Ano? May nakapasok na sa lihim na daigdig ng Burning Heaven Palace. Imposible. May nakakatakot na banal na apoy ng langit at lupa na nagbabantay sa Earthheart Flame.
Kahit ang isang banal na hari ay hirap pumasok doon. Posible bang ang isang banal na emperador ang dumaan sa apoy? Hindi, imposible iyon, kahit siya ay hindi maglalakas loob, dahil kung sino man ang unang papasok, mas malaki ang panganib. Hindi raw banal na emperador. Ayon sa balitang galing sa Abandoned Mountains, isang hamak na Nine Tribulation Supreme lang daw ang pumasok. Hindi ka panipaniwala. Nine Tribulation Supreme. Niloloko mo ba ako? Kahit katawan ng banal na hari ay matutunaw ng Earth Heart Flame, paano makakapasok ang isang Nine Tribulation Supreme ng ligtas? Hindi ko rin talaga pinaniniwalaan, pero iyan mismo ang balitang galing sa Abandoned Mountains. Sa huli, napilitan ng lahat na maniwala, may nakapasok na talaga sa Burning Heaven Temple, at hindi ito isang banal na hari o banal na emperador, kundi isang Nine Tribulation Supreme lamang. Pagkatapos nilang maunawaan iyon, lubos na yumanig ang buong Wuji State. Hindi nila maisip kung paano nalampasan ng isang Nine Tribulation Supreme ang nakakatakot na apoy ng lupa. Isang bagay itong napakalihim at nakamamangha, kaya't lalong gustong alamin ng lahat ang katotohanan. Kuya, hindi ka na ba aalis pagkatapos mong bumalik ngayon? Sa mga nakaraang taon, lalong lumalakas ang impluwensya ng ating pamilyang Yen ng Zanwang, at tila kaya na nating patoban ang ibang mga pamilya. Sumikat ka na noon pa man, at ngayong bumalik ka, tiyak na yayanig muli ang buong Wuji State. Magiging napakaliwanag ng kinabukasan ng ating pamilya. Sa isang marangyang mansyon sa kabundukan ng Wuji Prefecture, dalawang kabataang lalaki ang nakaupo ng magkaharap habang pinagmamasdan ang tanawin ng kalangitan at malayang nag-uusap. Ang mansyong ito ay nasa tuktok ng bundok na halos 1,000 metro ang taas, nakatayo sa gilid ng bangin, at tanaw ang buong lupain. Ito ang tahanan ng pamilyang Ye, ang King of War ng Wuji State. Narinig ito ni Ye Tianan, na nakatalikod sa kanyang kapatid habang nakatingin sa langit at nakangiti. Matapos ang mga taong ginugol ko sa labas, hindi ko alam kung may mga taong nakakaalala pa sa pangalang Ye Tianan. Pero ngayong bumalik ako, aalis din agad ako. Mas kapanapanabag pa rin ang lugar na iyon kaysa sa Wuji State. Kuya, ang tinutukoy mo ba ay ang City of Destiny? Tanong ng nakababatang kapatid habang kumikislap ang kanyang mga mata. Ang City of Destiny, isang lugar na dinaragsan ng mga kakilakilabot na henyo mula sa kontinente ng Diyos at demonyo. Hindi maganda, may nangyari sa Abandoned Mountain Range. Habang nag-uusap sila, isang kabataang lalaki na matipuno, may gaspang ang mukha, at may mabagsik na presensya ang dumating. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng malakas na pressure. Chanho, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, ang mga miyembro ng pamilyang Ye ay hindi dapat padalos-dalos. Mariing sabi ni Ye Changqi habang nakakunot ang noo. Sabihin mo, anong nangyari sa Abandoned Mountain Range at bakit ka ganyan kabalisa? Kuya. Pangalawang kuya. May nauna nang nakapasok sa Abandoned Mountain Range. Galit na sabi ni Ye Chanho, may halong panlilisik ang mga mata. Ang lihim na daigdig ng Burning Heaven Temple sa loob ng Abandoned Mountain Range ay pinahahalagahan ng kanilang pamilya, ngunit bago pa sila kumilos, may ibang nauna nang pumasok. Ikatlong kapatid, ang ibig mong sabihin ay may nakapasok na sa lihim na daigdig ng Burning Heaven Palace. Napakunot ang noo ni Ye Tianan. Nagningning ng marahas ang mga mata ni Ye Changqi. Sa buong Wuji State, ang tanging may kakayahang pumasok bago tayo ay ang pamilya Lin at ang Wuji sect. Hindi ko inasahang ganun sila kabilis kumilos. Hindi, mali, hindi sila? Sagot ni Ye Chanho, halatang inis. Kuya, pangalawang kuya, ayon sa balita mula sa Abandoned Mountain Range, hindi pamilya o sekta ang nakapasok, kundi isang binata lamang na Nine Tribulation Supreme. Nine Tribulation Supreme. Nagulat sina Ye Tianan at Ye Changqi. Posible bang ang isang Nine Tribulation Supreme ay makapasok sa lihim na daigdig ng Burning Heaven Palace na hindi mapasok ng mga cultivador ng Wuji State? Sigurado ako, sabi ni Ye Chanho. Kumalat na sa buong Wuji State ang balitang ito. Marami ang hindi naniniwala, pero ito ang katotohanan. Kuya, pangalawang kuya, anong gagawin natin ngayon? Hindi pa huli, pumunta tayo agad sa Abandoned Mountain Range. Gusto kong makita kung paano nakapasok ang Nine Tribulation Supreme na iyon sa lihim na daigdig ng Burning Heaven Palace. Kumislap ang mga mata ni Ye Tianan. Agad nilang inipon ang mga mandirigmang pinuno ng pamilyang Ye ng King of War. Sa pangunguna ni Ye Tianan, Ye Changqi, at Ye Chanho, tumulak silang lahat papunta sa Abandoned Mountains. Sa sandaling iyon, hindi lang ang pamilyang Ye ang kumilos, maging ang pamilyang Lin ng Wuji State, at iba pang malalaking pamilya, pati ang mga kasapi ng 3 bulwagan at unang paaralan, ay nakatanggap ng balita at naghahanda ring pumunta roon. Hehe. Nine Tribulation Supreme, mukhang interesante.
Ngumiti ang isang lalaking nakaitim mula sa pamilyang Lin ng Wuji Prefecture, bago siya naging liwanag ng espada at mabilis na lumipad patungo sa langit. Paano posible na ang isang Nine Tribulation Supreme ang unang nakapasok sa lihim na daigdig ng Burning Heaven Palace? Mayroon bang bagay na hindi natin alam? Ani Li Xiaocheng na may madilim na ekspresyon. Kung sabay-sabay tayong papasok, ayos lang, pero ngayong may nauna na, baka wala nang magandang bagay na mapunta sa mga susunod. Kabanata 2775. Sa ngayon, yayanig ang buong lupain ng estado ng Wuji dahil dito. Ang isang Nine Tribulation Supreme na nakapasok sa lihim na lugar ng Burning Heaven Palace ay siguradong may taglay na kakaibang kakayahan, ngunit hindi ito ang dapat pagtuunan ng pansin ngayon. Ang tanging dapat gawin ay magmadaling pumunta sa Abandoned Mountain Range upang makapasok sa lihim na lugar ng Burning Heaven Palace. Sabi ni Li Ruolan habang nakatuon ang magaganda niyang mga mata. Ate Ruolan, kung nakapasok ang Nine Tribulation Supreme sa lihim na lugar ng Burning Heaven Palace bago pa ang lahat, hindi ba't napakalakas niya? Tanong ni Xiao Yan ang may pagkamausisa. Malakas ba talaga? Malalaman mo kapag nakapasok ka na rin sa lihim na lugar ng Burning Heaven Palace. Agad na umalis ang lahat at nagmadaling pumunta sa Abandoned Mountains. Sa mga sandaling iyon, habang ang Abandoned Mountains ang naging sentro, di mabilang na mga cultivador ang nagmamadaling nagtungo roon. Sa Abandoned Mountain Range, matapos may makapasok sa lihim na lugar ng Burning Heaven Temple, parami ng parami ang mga cultivador na dumating mula sa buong estado ng Wuji. Sa loob lamang ng isang araw, mahigit 100,000 tao na ang naroroon. Bukod pa rito, patuloy pa ring may mga dumarating mula sa iba't ibang direksyon ng estado ng Wuji patungo sa Abandoned Mountain Range, ngunit ang mga cultivador na ito ay walang paraan upang makapasok sa lihim na lugar ng Burning Heaven Temple. Ang divine flame ng kalangitan at lupa na nasa paligid ay nakakatakot, at nagsisilbi itong parang likas na hadlang na pumipigil sa lahat na makalapit. Ang buong Abandoned Mountain Range ay napakaingay at puno ng tao sa mga sandaling iyon. Sa oras na iyon, si Yehan ay nakapasok na sa lihim na lugar ng Burning Heaven Temple. Ang buong lihim na lugar ay parang isang maliit na mundo. Ang lugar na ito ay puno ng espiritual na enerhiya, gaya ng isang sinaunang daigdig na hindi pa naaapakan ng sinuman. Napakaraming likas na yaman para sa cultivation dito. Sa pagdaan ng panahon, unti-unti itong lumago, tila naghihintay sa isang itinakdang tao upang tipunin ito. Pagkapasok ni Yehan sa lihim na lugar ng Burning Heaven Temple, sa loob ng ilang oras ay natagpuan niya ang 3 hardin ng gamot. Bawat isa ay may 10,000 elixir at spirit grass ng iba't ibang antas. Kung ang mga elixir at spirit grass na ito ay gawing mga pills, o kung aalagaan ang mga hardin na ito, magiging napakahalagang yaman ito para sa cultivation. Sa huli, inilipat ni Yehan ang 3 hardin na iyon sa loob ng mundo ng Xuanyuan Gate upang gamitin ng mga alagad ng Tianlong sa kanilang paglinang. Bukod pa roon, sa panahong iyon ay natuklasan din ni Yehan ang isang kuweba ng cultivation kung saan niya nakuha ang ilang uri ng sining pandigma, gamot, at sandata, lahat ng ito ay napakahalaga. Ang espiritual na enerhiya sa mundong ito ay napakasagana, kaya siguradong may mga spiritual veins dito. Habang nakatayo sa kawalan, malalim na huminga si Yehan ng espiritual na enerhiya ng paligid. Ang konsentrasyon ng enerhiya dito ay ilang ulit na mas matindi kaysa sa labas. Sa lihim na mundong ito, siguradong may mga nakakulong na spiritual veins, kaya ganoon kasagana ang enerhiya sa himpapawid. Kaagad, sinimulan ni Yehan ang paghahanap sa buong lihim na lugar. Ang mundong ito ay may ilang milyong milya lamang ang lawak, mas maliit ng ilang ulit kaysa sa mundo ng Xuanman, kaya hindi mahirap hanapin ang mga spiritual veins. Narito, at naroon din. Di nagtagal, natagpuan ni Yehan ang isang lugar na ng napakalakas na espiritual na enerhiya. Ang mga ulap ay nabuo mula sa enerhiya, at ang bawat hinga ng hangin ay puno ng espiritual na diwa. Sa ilalim ng lupa roon, may 3 o 4 na spiritual veins sa paligid na umaabot ng daan-daang milya. Matapos matuklasan ang mga spiritual veins, agad na inilipat ni Yehan ang mga ito sa mundo ng Xuanman sa pamamagitan ng kapangyarihang nakapagpapagalaw ng mga bundok. 5 spiritual veins, 8, 10, sa huli, nakahanap si Yehan ng 20 spiritual veins sa lihim na lugar ng Burning Heaven Palace. Lubos siyang natuwa, ngunit kasabay nito'y labis ding namangha. Bilang dating pinakamakapangyarihang puwersa sa estado ng Wuji, na higit pa sa Luzhou at Qingzhou, ang Burning Heaven Palace ay tunay na may napakalalim na kayamanan. Pagkatapos makuha ni Yehan ang lahat ng spiritual veins sa lihim na lugar, mabilis na nanghina ang espiritual na enerhiya ng buong mundo. Unti-unti itong nawala, ang dating buhay na lugar ay naging tigang at tila mabilis na tumatanda. Ngunit hindi ito pinansin ni Yehan, sapagkat kung hindi man niya ito kukunin, kapag pumasok ang iba, sisirain lamang nila ang lahat.
Patuloy siyang naghalughog sa buong lihim na lugar, tinipon ang lahat ng makikita niyang mapapakinabangan. Lahat ng gusto niya, agad niyang kinukuha. Bilang unang nakapasok sa lihim na lugar ng Burning Heaven Palace, napakalaki na ng kanyang nakuha. Kapag dumating pa ang iba, mga tira na lang ang makukuha nila. Nagpatuloy ang kanyang paghahanap, at nakakita siya ng ilang mga kuweba ng cultivation kung saan nakuha niya ang ilang mahahalagang bagay. Hey! Ito ba ang orihinal na dojo ng Burning Heaven Palace? Sa puntong iyon, nakarating si Yehan sa isang malaking bangin. Mula sa itaas ay bumabagsak ang isang napakalaking talon, malakas ang ugong, at ang lupa sa paligid ay bahagyang yumanig. Sa itaas ng bangin, may mga sinaunang gusali na tila lumulutang sa ulap at umaabot hanggang langit. May mga batuhan, tubig, at halaman na bumabalot sa buong istruktura, ngunit sa kasalukuyan, tila walang buhay ang lugar, walang ni isang tao. Isang araw na ang lumipas. Bakit hindi pa dumarating ang mga tao mula sa 6 na dakilang pamilya, 3 bulwagan, at ang pangunahing sekta? Umaasa pa naman tayo sa kanila upang buksan ang daan. Kabanata 2776. Malapit na siguro. Lahat ng 9 Tribulation Supremes ay nakapasok na sa lihim na lugar ng Burning Heaven Palace. Hindi na rin siguro makakatiis ang mga Panginoon ng estado ng Wuji. Hindi ko lang alam kung gaano karaming kayamanan ang nakuha ng hayop na yun matapos siyang makapasok sa lihim na lugar ng Burning Heaven Palace. Kahit makuha niya iyon, pababalikin din natin sa kanya lahat ng yun. Tama, hindi kailanman papayagan ng 6 na dakilang pamilya, 3 bulwagan, at ng pangunahing sekta na hayaan ang isang 9 Tribulation Supreme na lumunin ang lahat ng yaman ng Burning Heaven Palace. Kahit pa siya ang unang nakapasok, magiging pantirya pa rin siya ng lahat. Sa sandaling iyon, habang patuloy ang maiingay na usapan ng mga cultivador sa harap ng lihim na lugar ng Burning Heaven Temple, biglang naramdaman nila ang isang napakalakas na espiritual na presensya na nagmumula sa labas ng abandoned mountain range. Hey! Narito na ang mga tao mula sa Medicine Sect, at pinangungunahan sila ni Shu Gentang. Marami-rami rin ang tao ng Medicine Sect, mga 30 hanggang 40, at may 2 Holy Kings na kasama. Ang Medicine Sect ay may mataas na katayuan sa ating estado ng Wuji. Kahit ang 6 na dakilang pamilya at ang 3 bulwagan ay nagbibigay galang sa kanila. Ngayong si Shu Gentang mismo, isang pinakamahusay na henyo sa antas ng Immortal Realm at Dzogchen Realm, ang namumuno, siguradong determinado silang makuha ang mga kayamanan dito. Ang mga kasapi ng Medicine Sect ay nakasuot ng magkakaparehong puting kasuotan ng mga alchemista, na nagpapakita ng marangal na tindig. Ang lalaking nasa unahan ay may mamula-mulang mukha at labis na kakisigan, at sa kanyang mga mata ay may kumikislap na apoy na tila mula sa langit at lupa. Ang apoy ng Earth Mind Flame na ito ay mas nakakatakot kaysa sa Glazed Skyfire na aking kinokontrol. Wika ni Shu Gentang nang mapansin ang nakakatakot na puting apoy sa pasukan. Hehe, Shu Gentang? Tila mas atat pa ang Medicine Sect ninyo kaysa sa amin. Biglang, kasabay ng pagdating ng Medicine Sect, may 3 makapangyarihang puwersang lumipad mula sa likuran, at ang kanilang presensya ay nagpagulat sa mga cultivador ng abandoned mountain range. Ang mga tao mula sa Black Dragon Hall, Raging Fire Hall, at Shaoyun Hall ay dumating na rin. Mukhang ang 6 na dakilang pamilya na lang ang kulang. Ang mga cultivador sa paligid ay tumitig sa kanila, at bahagyang nanginig ang kanilang mga puso. Long Xiaotian, hindi naman sa nagmamadali ang Medicine Sect namin, kayo lang ang nahuli. Sabi ni Shu Gentang habang nakatingin sa 3 pinuno na kararating pa lang. Tumigil ang kanyang mga mata sa 3 kabataang Panginoon at sa huli ay napako ang tingin sa isang lalaking nakasuot ng dilaw na kasuotan na may anyong tila emperador. Sa mga henyo ng 3 bulwagan, si Long Xiaotian ng Black Dragon Hall ang pinakamalakas at umabot na sa antas ng Great Perfection of the Immortal Realm. Shu Gentang, kayong mga taga-Medicine Sect ay mga bihasa sa paglalaro ng apoy. Ang ganitong uri ng Heart and Mind Flame ay hindi dapat maging problema sa inyo, sabi ng kabataang pinuno ng Raging Fire Hall, isang lalaking may pulang-pulang buhok, mayabang at rebelde, na may nakakatakot na ningas sa kanyang mga itim na mata. Tumingin si Shu Gentang sa kanya at kalmadong sinabi, Chen Wei, mahusay ka rin sa apoy mula sa Laihotang. May lakas ka bang subukan ito? Well, sa tingin ko, hindi kailangan na magbangayan agad kayong dalawa pagkikita pa lang. Ang lugar na ito ay napakamapanganib, at dito pa isinilang ang apoy na ito. Kung gusto nating makapasok sa lihim na lugar ng Burning Heaven Temple, kailangan nating magsanib puwersa para mapigilan ang heart flame na ito. Sabi ni Luo Dongyang ng Shaoyun Hall habang tumatawa. Sina Shu Gentang, Long Xiaotian, Chen Wei, at Luo Dongyang, 4 na tanyag na henyo sa buong estado ng Wuji, ay pawang mga kilalang pangalan.
Maliban sa dalawang halimaw na henyo mula sa pamilya Ye at Lin, at sa bagong sumisikat na pamilya Son, wala nang ibang mas malakas pa kaysa sa kanila. Narinig kong may nauna nang nakapasok sa lihim na lugar ng Burning Heaven Palace, isang mahina raw na Nine Tribulation Supreme. Gusto kong makita kung anong kakayahan mayroon siya, at pigilan siya kung kinakailangan. Sabi ni Long Xiaotian na may malamig na ngiti, habang ang aura sa paligid niya ay lumamig. Nang marinig nila iyon, natahimik ang tatlo, ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip. Hehe, mas mabuti pa sigurong magdasal siya na huwag niya akong makasalubong. Sabi ni Chen Gui na may malamig na ngisi. Bigla, isang nakakatakot na presensya ang sumiklab mula sa labas ng abandoned mountain range, kaya't napalingon ang lahat. Iyon ang mga tao ng Bai family at Zhao family. Diyos ko, ang mga pinuno nila ay sina Bai Shuwanger at Zhao Xingyu. Tama. Sina Bai Shuwanger at Zhao Xingyu nga. Ang dalawang iyon, kasama si Li Ruolan, ang tinaguri ang tatlong pinakamagandang babae ng estado ng Wuji. Magkasing ganda sila at halos pareho rin ang antas ng kultibasyon. Hehe, bihira nating makita ang dalawang walang hanggang bulaklak na iyon. Ang pagpunta natin dito sa Abandoned Mountains ay hindi na masasayang. Dahil kung nandito na sina Bai Shuwanger at Zhao Xingyu, tiyak na darating na rin si Li Ruolan. Totoo, si Li Ruolan lang ang maaaring manguna sa Li family. Bukod pa roon, bihirang magsama-sama ang tatlong kagandahan ng estado ng Wuji sa iisang lugar. Kapag nagkataon, siguradong malaking kaguluhan ang aidudulot nito. Kabanata 2777. Kaya pala sina Bai Shuwanger at Zhao Xingyu iyon. Nang makita ang dalawang mararangyang pamilya na paparating hindi kalayuan, tumigil ang tingin ni Chen Gui sa dalawang napakagandang babae sa kanilang hanay, at nagliyab ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Chen Gui, mas mabuti pang ibalik mo ang mga mata mo sa dapat nitong kalagyan, kung hindi ay wala akong pagdadalawang isip na hukayin ang mga yan. Malamig na wika ng babaeng nakasuot ng itim, na tila binalutan ng yelo. Ang malamig na pagpatay na lumabas mula sa kanyang katawan ay nagpaigting sa ginaw ng paligid. Hey! Gaya ng inaasahan kay Zhao Xingyu na kilala bilang Ice Fairy, ni hindi pinapansin si Ghost Chen. Bulong ng mga tao sa paligid ng Abandoned Mountain Range. Hehe! Zhao Xingyu? Likas sa mga babae na hanggang ng mga lalaking iyon, lalo na kung tulad mong isang walang kapantay na kagandahan. Kahit ako ay natutokso, sabi ni Bai Shuwanger. Iba siya kay Zhao Xingyu, may kaakit-akit at mapanuksong mukha, at bawat ngiti o kilos niya ay puno ng hindi mapigil ang tukso. Ang dalawang ito ay parehong bihirang kagandahan, at sa hitsura, maihahambing sila kay Gongzhou Wuking ng Zuouzhou. Hey! Totoo nga palang si Bai Shuwanger ang pinakamarunong umintindi sa mga lalaki, bulong ni Long Xiaotian habang bahagyang may takot sa mga mata. Alam niyang bagaman maganda ang dalawang ito, kapwa sila mga bulaklak na may matutulis na tinak. Ngayon, kailangan na lang nating hintayin ang mga pamilya Ye, Lin, Li, at Son, pagkatapos ay maaari na tayong mag-ayos para sa pagpasok sa lihim na lugar ng Burning Heaven Palace, wika ni Shu Jentang ng kalmado. Pagkarinig nito, biglang naging seryoso ang mukha ni Bai Shuwanger. Narinig kong bago pa rito, may isang Nine Tribulation Supreme na nakapasok na sa lihim na lugar ng Burning Heaven Temple. Gusto ko sanang makita kung sino ang lalaking iyon. Kahit sino pa siya, lahat ng nakuha niya sa lihim na lugar ng Burning Heaven Palace ay ipalalabas ko sa kanya. Sa sandaling iyon, isang tinig na parang kulog ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng Abandoned Mountains. Kasunod nito, isang matangkad na binatang halos 2 metro ang taas at matipuno gaya ng toro ang lumitaw hindi kalayuan kina Bai Shuwanger at sa iba. Sa bawat yapik niya, yumanig ang espasyo sa paligid. Ang mga mata ng binatang ito ay tila mata ng tigre, ang katawan ay matipuno at matatag, na nagbibigay ng pakiramdam na kaya niyang wasakin ang buong kabundukan ng Abandoned Mountain sa isang suntok. Sun Xingto. Nang makita siya, napatingin ang lahat, pati sina Bai Shuwanger at Shu Jentang. Si Sun Xingto, mula sa isa sa 6 na dakilang pamilya, ay isang nakakatakot na dalubhasa sa pisikal na pagsasanay. Kamakailan lang, nakamit niya ang antas ng Semi-Holy Realm, kaya't inihahambing siya ngayon kina Lin lang ng Lin family at Ye Tianan ng Ye family. Kung kalahating buwan ang nakalipas ay walang kinatatakutan ang mga henyo ng estado ng Wuji, ngayon ay iba na, si Sun Xingto ay nasa mas mataas na antas kaysa sa kanila. Pagkatapos ng pagdating ni Sun Xingto, 2 makapangyarihang puwersa ang muling lumitaw mula sa labas ng kabundukan, ang Sun family at ang Li family, pinamumunuan ni Li Ruolan. Pati ang mga nakakatakot na gaya ni Sun Xingto ay nandito na, kaya natural lang na narito rin ang Sun family.
Hindi ko akalaing darating din ang Lee family, at si Lee Ruolan mismo, isa sa 3 pinakamagagandang babae ng estado ng Wuji, ang nangunguna. Lahat ng batang henyo ng estado ng Wuji ay narito na, at ang 3 kagandahan, Lee Ruolan, Bai Shuwanger, at Zhao Xingyu, ay nagtipon sa iisang lugar. Ang abandoned mountain range ay naging lugar ng isang dakilang pagtitipon. Nakatuon ngayon ang mga mata ng lahat sa mga dumarating na pamilya at kapangyarihan. Sa kanila, ang 3 kagandahan ng estado ng Wuji ang pinakakapansin-pansin, kasunod ang nakakatakot na si Sun Xingto. Hey! Dumating na rin ang Lin family, at pati ang Ye family, ang pamilya ng hari ng digmaan. Sa puntong iyon, napansin ng ilan ang 2 puwersang papalapit mula sa hangin, at agad silang nakilala. Ang Ye family ng hari ng digmaan at ang Lin family ay mga higanti ng estado ng Wuji. Sa mga nakaraang taon, lalo pang lumakas ang Ye family, at tila malapit ng higaitan ang Lin family. Ye family, Lin family. Ang mga nangungunang henyo ng estado ng Wuji ay napatingin sa 2 pamilyang dumarating, at kumipot ang kanilang mga mata. Sa buong abandoned mountain range, libo-libong mga mata ang nakatuon sa 2 pamilyang ito, ang mga tunay na haligi ng estado ng Wuji, mas makapangyarihan kaysa sa alinmang pamilya o sekta. Habang nagtitipon ang mga tinitingalang henyo, tumitig si Sun Xingto, at mula sa malalim ng kanyang mga matang tulad ng tigre ay sumiklab ang di masukat na diwa ng pakikipaglaban. Narito na ang mga kapangyarihan ng 6 na dakilang pamilya, 3 bulwagan, at isang sekta ng estado ng Wuji. Ang Lin family ay pinamumunuan ni Lin Lang, isa ng semi-holy body. Kapag nakapasok siya sa lihim na lugar ng Burning Heaven Palace, si Sun Xingto lamang ang maaaring makipagsabayan sa kanya sa henerasyon ng kabataan ng estado ng Wuji. Nakatuon ang mga mata ng lahat sa isang lalaking nakasuot ng berdeng kasuotan sa unahan ng Lin family. Bagaman hindi siya labis na gwapo, may kakaibang karisma siya, isang presensyang mahirap ipagsawalang bahala kahit sa gitna ng maraming tao. Kabanata 2778. Si Lin Lang ay isang semi-saint, at tanging si Sun Xingto lang, na isa ring semi-saint, ang maaaring makipagsabayan sa kanya. Pero bakit ngayong pagkakataon ay may bagong mukha sa Ye family, at maging sina Ye Changqi at Ye Chanho, ang 2 bayani ng Ye family, ay nakatayo sa likuran niya. Napakahiwaga nga, pero parang pamilyar siya. Parang nakita ko na siya dati. Napansin din ng mga miyembro ng iba pang dakilang pamilya, 3 bulwagan, at isang sekta ang matipunong binatang nakaputing kasuotan sa harapan ng Ye family. Maliban kina Lee Ruolan at iilan, wala pang nakakakilala sa kanya sa ngayon. Kamakailan lamang, 2 araw pa lang mula nang bumalik si Ye Tianan sa estado ng Wuji, at hindi pa niya inihahayag sa publiko ang kanyang pagbabalik. Ngayon, habang nagtitipon ang lahat ng dakilang pamilya sa abandoned mountains, sapat na ang kanyang paglitaw para malaman ng buong estado ng Wuji na siya ay nakabalik na. Maari bang siya nga ay, biglang tumigil si Xu Zhentang, at gayon din sina Long Xiaotian, Chen Wei, Luo Dongyang, Bai Shuwanger, Zhao Xingyu, at iba pa, lahat sila ay biglang may parehong iniisip. Isang pangalan lamang ang pumasok sa kanilang isip, ang henyo na sumikat sa murang edad at kalaunay biglang nawala sa estado ng Wuji. Ye Tianan, sa estado ng Wuji, mahigit 10 taon na akong naghihintay sa iyo. Buti na lang at nagbalik ka rin sa wakas. Sa mga sandaling iyon, habang nakatingin ang lahat kay Ye Tianan at iniisip kung sino siya, tiningnan siya ni Lin Lang ng kalmado. Sa pagharap pa lamang ng Ye family sa Chi family sa labas ng kabundukan, agad nang nakilala ni Lin Lang kung sino siya. Sa buong estado ng Wuji, tanging si Ye Tianan lamang ang itinuturing ni Lin Lang na karapat-dapat niya maging karibal, ang henyo ring sumikat sa murang edad, gaya niya. Ano? Si Ye Tianan. Siya nga ba si Ye Tianan, ang henyo na naging supreme sa edad na 14? Tama. Siya nga. Kaya pala pamilyar siya. At saka, sina Ye Changqi at Ye Chanho, na parehong mga haligi ng Ye family, ay labis ang paggalang sa kanya. Tanging si Ye Tianan lang ang kayang magpitino sa kanila ng ganon. Si Ye Tianan talaga. Siya ang dating tinaguri ang isa sa 2 monstrous geniuses ng estado ng Wuji, kasama si Lin Lang. Pareho silang umasa na maaabot ang antas ng Holy King bago tumungtong ng 40. Hindi ko lang alam kung gaano na siya kalakas ngayon matapos mawala ng ilang taon. Mas malakas ba siya kaysa kay Lin Lang, o mas mahina? Ang lahat ng mga mata sa paligid ay nakatuon kay Ye Tianan, pati na rin ang mga nangungunang henyo ng bawat pamilya. Sila ni Lin Lang ang 2 nilalang na labis na pinupuntirya ng lahat ng kabataang henyo sa estado ng Wuji upang mapantayan. Lin Lang, mahigit 10 taon na tayong hindi nagkita. Hindi ko inaasahan na nakapasok ka na sa antas ng semi-holy realm, magaan ang ngiti ni Ye Tianan, kalmadong tinatanggap ang tingin ng lahat.
Ano ang ibig sabihin ni Tianan? Siya rin ba ay semi-saint? Napamangha ang lahat. Kung gayon, tatlo na ang semi-holy geniuses sa estado ng Wuji. Ikaw at ako ay maglalaban, pero sa ngayon ay magtulungan muna tayo upang buksan ang tarangkahan ng lihim na mundong ito. Kapag huli na tayo, baka wala na tayong makuha kahit isang patak ng sopas, kalmadong sabi ni Lin Lang. Pagkarinig nito, naalala ng lahat si Yehan, ang maliit na Nine Tribulation Supreme, na unang nakapasok sa lihim na lugar ng Burning Heaven Palace bago pa man sila lahat. Ang lihim na lugar ng Burning Heaven Palace ay hindi maaaring angkinan ng iisang tao. Malamig na sabi ni Ye Chanho. At tila may hindi sinasadyang pagkakaunawaan ang mga henyo mula sa 6 na dakilang pamilya, 3 bulwagan, at isang sekta, 2 Holy Kings mula sa bawat puwersa ang sabay-sabay na lumakad pasulong. Sa ilalim ng titig ng lahat, 20 Holy Kings ang nagsanib ng lakas laban sa nakakatakot na geocentric divine flame. Sa isang iglap, sabay-sabay na kumilos ang mga makapangyarihang enerhiya, lahat ay itinoon sa apoy ng kaluluwa sa harapan. Ang puwersa ng 20 Holy Kings ay yumanig sa kalangitan, tila gugunawin ang mundo. Boom! Biglang yumanig ang lupa ng ubod ng tindi. Bagaman sabay-sabay kumilos ang 20 Holy Kings, nang tumama ang kanilang lakas sa Earth-centered Divine Flame, nakaramdam silang parang may lindol sa paligid, ngunit unti-unti ring bumukas ang isang siwang. Nang makita ito, nagalak ang mga tagapagsanay sa paligid. Buksan. Lalong lumaki ang siwang, 1 metro, 2 metro. Buksan. Buksan. Ang mga sigaw ay umalangaw-ngaw sa kalangitan, at sa mata ng lahat, ang Earth-centered Divine Flame ay napunit, na bumuo ng isang lagusang 10 metro ang lapad at 100 metro ang lalim. Ang lagusang ito ay tuluyang naghati sa apoy, na naging isang hiwalay na daanan. Ang lagusang ito ay tatagal lamang ng 3 araw. Kapag lumipas iyon, dapat na kayong lahat ay makalabas mula rito. Ang kapangyarihan ng 20 Holy Kings ay patuloy na nagpapatatag sa lagusan, at umalangaw-ngaw ang kanilang tinig sa buong abandoned mountain range. Halina, pumasok tayo sa lihim na mundo ng Burning Heaven Palace. Kabanata 2779. Agad na ang mga henyo mula sa 6 na dakilang pamilya, 3 bulwagan, at isang sekta ay pinangunahan ang kani-kanilang mga puwersa at sumugod papasok sa napunit na lagusan, na sinundan ng maraming malalayang tagapagsanay. Hindi nagtagal, ang inabandonang kabundukan na kanina lamang ay paon ng tao ay muling naging tahimik, at halos lahat ay pumasok na sa lihim na kaharian ng templo ng nasusunog na langit. Tanging ang 20 banal na hari lamang ang naiwan upang panatilihin ang pag-andar ng buong lagusan, kapag binawi nila ang kanilang lakas, tuluyan ng magsasara ang lagusan. Gayunman, sa lakas ng 20 banal na hari, 3 araw lamang nilang kayang mapanatili ang lagusang ito. Sa loob ng lihim na kaharian ng templo ng nasusunog na langit, sa harap ng talon sa bangin, nakakunot noo si Yehan dahil naramdaman niya ang nakakatakot na pagyanig sa pasukan. Mukhang kailangan kong bilasan ang kilos ko. Hindi magtatagal, dadagsa na ang mga tagapagsanay mula sa estado ng Wuji papasok sa lihim na kaharian ng templo ng nasusunog na langit. Pagkatapos niyang maisip iyon, dumiretso si Yehan patungo sa bangin. Ito ang lugar ng kanyang pagsasanay sa templo ng nasusunog na langit, at hindi siya naniniwalang walang nakatago roon. Sa buong bangin ay may maraming sinaunang gusali na umaabot hanggang sa kalangitan, nagbibigay ng maringal at makapangyarihang pakiramdam. Sa pagtayo sa bangin, tila ba natatanaw mo ang buong mundo? Tumayo si Yehan sa itaas ng bangin at ginamit ang kanyang clairvoyance, sinuri ang bawat sinaunang gusali. Sa sandaling iyon, wala nang lihim sa sinaunang dojong ito sa ilalim ng kanyang mga mata. Tunay ngang karapat-dapat ang templo ng nasusunog na langit. Ang mga koleksyon nilang martial arts, sandata, mga tableta, at espiritual na bato ay sapat na upang makabuo ng isang napakalakas na kapangyarihan. Binawi ni Yehan ang kanyang tingin at malalim na huminga. Pagkatapos, gamit ang malawak na enerhiya, sinuyod niya ang buong dojo, kinuha ang lahat ng sandata, martial arts, mga tableta, at espiritual na bato na nakatago sa bawat sulok, at inilagay ang mga ito sa loob ng mundo ng Xuanman. Matapos iyon, dumiretso si Yehan sa isang napakalawak na plaza, dahil iyon lamang ang lugar na hindi niya nasilip gamit ang kanyang paningin mula sa malayo. Ito ay isang plaza na may lawak na halos 1 kilometro. Wala roon maliban sa isang altar sa gitna. Mukhang ito ang lugar kung saan dati nagsasanay ng paghinga ang mga disipulo ng templo ng nasusunog na langit, o maaaring lugar din ito ng isang uri ng seremonyal na pagsamba. Bumaba si Yehan sa plaza at maingat na pinagmasdan ito. Hindi niya ito matano gamit ang kanyang clairvoyance, kaya lalo siyang naging mausisa kung ano ang espesyal dito. Bigla, habang naglalakad si Yehan sa plaza, lumitaw ang mga mahiwagang ron sa buong sahig.
Ang mga running ito ay parang sapot ng gagamba na kumalat sa buong lugar. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang sumabog mula sa altar sa gitna ng plaza, na nagpayanig sa paligid. Sa ilalim ng mga paa ni Yehan, may isang kakila-kilabot na enerhiya na parang isang dambuhalang halimaw na pilit kumakawala. Sa sandaling maramdaman ito, mabilis na umatras si Yehan at tumayo sa ere, nakamasid sa nagbago ng plaza sa ibaba. Sa oras na iyon, nagsimulang magkaroon ng mga bitek ang lupa, at mula sa mga bitek ay lumabas ang nakakasilaw na puting liwanag, nagpapainit sa paligid na tila ba ang langit at lupa ay naging isang napakainit na pagan. Ito ay, kumunat ang noo ni Yehan habang pinagmamasdan ang tanawin sa ibaba, kumikislap ang liwanag sa kanyang mga mata. Kakakaka! Ang nakakatakot na tunog ng mga bitek ay umalangaw-ngaw sa buong plaza. Hindi nagtagal, sa ilalim ng nakakagulat na tingin ni Yehan, gumuho ang buong plaza na may lawak na 1 kilometro, na nagpayanig sa lupa ng matindi. Habang gumuho ang plaza, sumirit pa itaas ang mga alon ng puting lava, at ang init nito ay kayang sindihan ang mismong hangin. Whoosh! Agad na lumipad palayo si Yehan mula sa saklaw ng panganib, at nang siya ay lumingon, ang dating plaza ay naglaho na, napalitan ito ng isang naglalagablab na pagan. Hindi, upang maging tiyak, isa itong lawa ng lava. Ngunit ang lava na ito ay hindi karaniwang lava ng bulkan, kundi ang Earth-centered Divine Flame, at lahat ng puting apoy nito ay nag-uumapo sa loob. Ang temperatura rito ay labis na mataas, higit pa kaysa sa apoy sa pasukan. Kapag ito'y sumabog, kaya nitong wasakin ang lahat at ibaon ang buong lihim na kaharian ng templo ng nasusunog na langit. Ito pala ang lugar kung saan isinilang ang Earth's Mind Flame. Isang bakas ng takot ang lumitaw sa mga mata ni Yehan. Ang apoy na ito ay napakalakas, isang bagay na mahirap kahit sa kanya. Agad na tumingin si Yehan sa buong lawa ng lava, at nakapagtataka, ang altar sa gitna ng plaza ay nanatili pa rin, hindi ito nasira. Kabanata 2780. Ano iyon? Tinitigan ni Yehan ang altar ng sakripisyo sa ibabaw ng lawa ng lava, at nakita niyang may lumitaw na isang maladyamanteng puting batong transparent sa altar, isang batong hindi pa naroon kanina. Iyan ang Divine Core, ang banal na ubod ng Earth-centered Divine Flame. Ang Earth-centered Divine Flame ay ipinanganak mula sa kalangitan at lupa, ngunit ang banal na ubod ang unang nabuo bago pa man ang apoy, paliwanag ni Suzaku na umalangaw-ngaw sa isip ni Yehan. Divine Core. Pagtataka ni Yehan. Sabi ni Suzaku, anumang uri ng apoy ng langit at lupa, lahat ay may taglay na Divine Core. Ang Divine Core ang nagbibigay sa kanila ng pinakamakapangyarihang lakas. Ang banal na ubod ay parang kanilang magulang. Ah, ganun pala. Kumislap ang mga mata ni Yehan. Kahit nasa malayo siya, ramdam niya ang nakakatakot na lakas na taglay ng Divine Core. Higit pa ito sa apoy ng banal na Suzaku na kanyang pinamamahalaan, halos hindi mapigil. Gayunman, kung magagamit niya ang Divine Core upang patibayin ang kanyang katawan, maaari nitong itaas pa ang antas ng kanyang Mad Jihad physique. Sabi ni Suzaku, tunay ngang pambihirang kayamanan ang Divine Core na ito. Kapag nakuha mo ito at napag-aralan ng mabuti, maaari itong maging huling alas mo at iligtas ka sa oras ng panganib. Simula nang makilala kita, syempre kukunin ko ang ganitong klaseng kayamanan, ngiti ni Yehan, kumikislap ang liwanag sa kanyang mga mata. Sinasabing lahat ng disipulo ng Burning Heaven Palace ay bihasa sa paggamit ng apoy, at ang kanilang mga apoy ay labis na makapangyarihan. Sa mga laban, bihira silang matalo ng mga tagapagsanay na nasa parehong antas. Isa ito sa mga dahilan kung bakit tinatakot nila ang iba't ibang mga estado gaya ng Qingzhou. At malamang, ang plaza na ito ang lugar ng kanilang pagsasanay, kung saan nila kinukuha ang espiritual na enerhiya ng Earth's Heart Flame mula sa ilalim ng lupa. Agad na umalab ang lakas ni Yehan. Binalutan ng mga patong ng ilaw ng batas ang kanyang katawan, tila nakasuot siya ng maraming patong ng baluti. Pagkatapos, pinalibutan niya ang sarili ng apoy ni Suzaku bilang dagdag na depensa. Lumakad si Yehan, dahan-dahan ngunit matatag, patungo sa ere sa ibabaw ng lawa ng lava, papalapit sa altar. Ngunit kahit napakalakas na ng kanyang katawan, protektado ng 4 na batas at ng apoy ni Suzaku, ramdam pa rin niya ang nakakatakot na init na tila tutuno sa buong katawan niya. Napakadelikado ng apoy na ito. Mabuti na lang at ang apoy sa pasukan ay hindi ganito kalakas, kung hindi, kahit isang Holy Emperor ay walang magagawa. Lihim niyang naisip habang patuloy na lumalapit. Bagaman 4 o 500 metro lang ang layo ng altar, inabot siya ng 10 minuto bago niya ito marating. Ngunit pagdating niya roon, hindi na gaanong mainit, kaya na niya itong tiisin gamit ang sariling lakas. Umupo si Yehan ng nakahalukip-kip, pinagmasdan ang Divine Core sa altar, at iniunat ang kamay upang dahan-daang kunin ito. Hawak niya na ngayon ang banal na ubod.
Bagamat nakakatakot ang apoy na pinagmulan nito, ang Divine Core ay mukhang karaniwang bato lamang, maliban sa kakaibang hugis. Ngunit kapag ginaisang ang apoy sa loob nito, maaari nitong gawing dagat ng apoy ang paligid sa loob ng 100 milya, kayang lipulin ang lahat. Hawak ni Yehan ang Earth's Heart Divine Core, naupo siya ng tahimik sa altar, pumikit, at sinimulang gamitin ang pamamaraan ng pagsasanay ng Mad Jihad Physique. Ang kasalukuyan niyang lakas ay hindi pa kasing bangis ng apoy ng Earth's Heart Flame. Ngunit kung magagamit niya ito bilang pandalisay, lalo pang titindi ang kapangyarihan ng kanyang katawan. Nasaan galing yung lindol kanina? Ramdam nyo ba? Sa oras na iyon, napakaraming tagapagsanay ang pumasok na sa Secret Realm of Burning Heaven Temple at nagsisiyasat sa iba't ibang lugar upang makahanap ng mga kayamanan o pamana. May ilan na nakahanap ng mga magagandang bagay, ngunit iyon ay mga bagay na hindi na pinapansin ni Yehan, sapagkat ang mga tunay na kayamanan ay kinuha na niya. Ngayon, may ilang tagapagsanay na malapit sa Burning Heaven Dojo ang nakarinig sa pagyanig kanina. Malakas kasi ang naging tunog ng bumagsak ang plaza, kaya't kahit nasa di kalayuan ay mararamdaman pa rin. Mukhang galing sa direksyong iyon. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Tingnan natin. Halika. Maraming kayamanan dito sa Burning Heaven Temple Secret Realm, lalo na sa dating lugar ng templo. Siguradong maraming yaman doon. Dali-daling nagsipunto roon ang ilan. Sa panahong ito, ang mga pangunahing puwersa ng estado ng Wuji, gaya ng 6 na dakilang pamilya, 3 bulwagan, at 1 sekta, ay nagsisimula ng menas. Sa bawat lugar na kanilang mapuntahan, tila may nauna na, walang natitira, kahit bakas ng espiritual na enerhiya. Dito, sigurado akong may spiritual vein dati, at hindi lang isa. Pero ngayon, nawala na ito, sabi ni Long Xiaotia na may malamig na tingin habang nakatingin sa lupa na may mga bakas pa ng pagkilos. Ganon din sa mga lugar na dinaanan natin kanina. Walang laman ang mga kuweba ng pagsasanay, pati ang mga hardin ng gamot ay kinuha na. Kapag may natitira man, puro basura na lang. Ang gumawa nito, siguradong nauna nang pumasok sa lihim na kaharian ng Burning Heaven Palace. Iisa lang ang posibleng salarin. Malamig na sabi ni Luo Dongyang. Yung Little Nine Tribulation Supreme. Ang lintik na langgam na yon, sobrang sakam. Kapag nagkita tayo, ako si Chen Wei, ipaparamdam ko sa kanya ang kahulugan ng hindi mabubuhay ngunit hindi rin mamamatay. Ang parehong eksena ay naganap sa iba't ibang bahagi ng Secret Realm of Burning Heaven Temple, sa Ye Family, Lin Family, Zhao Family, Bai Family, Li Family, Medicine Hall, at iba pang puwersa. Lahat ay pare-pareho, walang natira.